Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Sino ang nagsasabing walang improvement si Kai Sotto? Well, ito ang video para sa inyo. Ito si Kai Sotto noong 2017. Look at his moves. Napaka-raw pa at napakahina ng katawan. Nahihirapan si Kai Sotto na igalaw ang kanyang katawan dahil napakanipis pa niya dito at kawawang tingnan. Very slow ang kanyang mga reflexes dahil wala pang power. At ito pa, nasa poste si Kai Sotto pero hindi niya matapos-tapos ang kanyang shot dahil again, he is very slow at payatot pa. Ito ang mga panahon na masasabi natin na slow to pa siya. Another point ni Kai Sotto na nahihirapan siyang tapusin ang kanyang mga shots dahil wala pa siyang enough power sa kanyang mga braso at mga kamay. And to think he is against Singapore pa dito na maliliit rin at mga ka-age group pa niya ang kanyang nakatapat. Pero lutang na ang skills ni Kai Sotto at mga moves, kaya lang since the beginning, ang kulang talaga ni Kai Sotto ay ang kanyang power and strength na matagal ma-develop, especially sa mga katulad niya na napakatangkad. Kung ito si Kai Sotto noon, ito na siya ngayon. It's morning and night, diba? Napakalayo na ng narating ni Kai Sotto in terms of development. Look at his body now. Kung ito si Kai Sotto noon, ito naman siya ngayon. Right now saying, let's go, Gilas! And again, Kai Sotto! Kaya sa mga nagsasabing walang development si Kai Sotto, ay it is either nagbulag-bulagan lang kayo o hindi nyo alam ang inyong mga sinasabi, or worse, talangka lang talaga at pure bashers. Since day 1 ay alam na ni Kai Sotto na ang pagpapalakas talaga ng kanyang katawan ang magdadala sa kanya sa NBA. The talent and skills are there. Nandiyan na ang height, pero ang kulang lang talaga ay ang pagpapalakas at pagpapalaki ng kanyang katawan na siya namang pinagtutuunan ng pansin ni Kai Sotto since day 1. Tuloy-tuloy pa rin naman ang kanyang development, but it takes time talaga ang paggawa nito dahil hindi naman pwedeng sagarin kaagad dahil baka bumigay ang kanyang katawan. Samantala, diretsahang sinabi ni Coach Tim Cone na si Justin Brownlee is playing hurt sa ASIAD. Tim Cone was straight to the point about Justin Brownlee struggling with his shots in Gilas Pilipinas' win over Thailand in the 19th Asian Games. If he's not playing for the national team, he wouldn't be playing. Yan ang sabi ni Coach Tim Cone tungkol kay Gilas' naturalized player. He was definitely hurting. Yan ang sabi ni Coach Tim sa ating amiable naturalized player, kung saan nagtapos si Justin Brownlee ng 22 points on a cold 7 of 21 shooting sa panalo ng Gilas over Thailand sa score na 87-72 na ginanap sa Xijingang Gymnasium nitong Huwebes. His leg, his foot was bothering him. I'd say he was about 80% today, 85% at the most. There were times he was coming down the floor, he was limping. Dagdag na pahayag ni Coach Tim. Ang 35 years old na si Brownlee ay nagmula sa isang procedure upang alisin ang mga bone spurs sa kanyang paa bago ang ASIAD. Bagamat pinayagan siyang sumama sa koponan at lumaro sa Continental Meet para sa unang pagkakataon. Pero hindi pa rin nagbabalik sa kanyang dating kondisyon. Si Brownlee
na nakakuha ng kanyang 3 PBA Best Import Awards at 6 na championship kasama ang Barangay Ginebra. But the good soldier that he is, the native of Tifton, Georgia, willingly answered the call of flag and country. At para kay Coach Tim Cone, na nararapat na bigyan ng credit si Brownlee sa pagiging professional niya. He is such a trooper, and he's playing through it for only one reason, because he's on the national team. If he's not playing for the national team, he wouldn't be playing. So, give him credit. Yan ang sabi ng Gilas coach na si Coach Tim Cone. At si Arnel Mandal ay nabigo sa kanyang pagtangka na bigyan ang Team Pilipinas ng kanilang unang gintong medalya sa 19th Asian Games matapos matalo sa final ng Wushu Men's 56 kg sanda sa Shaoshan Guali Sports Center. Sa katunayan, ang pagsali ni Arnel Mandal sa Asian Games ay nagdala ng malalim na emosyon at inspirasyon sa mga Pilipino. Si Mandal ay isa sa mga magigiting na atleta na nagtangkang magbigay karangalan sa bansa sa larangan ng Wushu. Nagmula siya sa isang simpleng pamilya sa Pilipinas at ang kanyang pag-angat sa larangan ng Wushu ay isang inspirasyon sa marami. Bilang kampiyon ng 2015 World Sanda Championship sa 52 kg class, marami ang umaasa na siya ay magdadala ng gintong medalya sa bansa. Ngunit sa huling laban, nasilayan niya ang kaharian ni Jiang Haidong ng China, ang kampiyon na nagtaguyod sa kanya tungo sa isang silver medal finish. Kahit na hindi niya nakamit ang gintong medalya, hindi maikakaila ang kanyang dedikasyon at pagsisikap sa larangan ng Wushu. Ipinakita ni Mandal na sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan, maaaring mangarap at magtagumpay ang isang Pilipino. Ang Wushu ay patuloy na nagbibigay halaga sa pambansang karangalan at ang pagkapanalo ni Mandal ng silver medal ay isang patunay na ang Pilipinas ay may kakayahan na makipagsabayan sa mga pinakamahusay na atleta sa buong Asia. Sa mga darating na taon, inaasahan na mas marami pang mga atleta ang susunod sa yapak ni Mandal na magdadala ng karangalan sa bansa sa iba't ibang larangan ng sports. Ang kanyang pagtitiwala at dedikasyon ay inspirasyon sa lahat na mangarap at magsumikap na maabot ang kanilang mga pangarap. Ang Asiad ay isang pagkakataon para sa mga atleta na ipakita ang kanilang kahusayan at dedikasyon sa kanilang larangan. Bagamat hindi nakamit ni Mandal ang gintong medalya, ang kanyang pagsali sa competition ay isang tagumpay na nagbibigay halaga sa pambansang karangalan. Nagpapatuloy ang laban para sa mas marami pang mga atleta ng Pilipinas at ang pag-asa ng bayan ay patuloy na naglalagablab. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.